Okay, so ayan, kauuwi lang namin. Ganito kasi yan, yung nangyari kaganina. Yan. Nagising ako ng 10 PM, so nagpunta ako ng Apollo. So syempre meron akong mga bodyguard yan. Si Harold, hindi, tsaka yan si Kuya. Yan, kasama ko yan kaganina. So ngayon, ang nangyari kasi, Bieli ka, meron kasi ako nakaaway sa loob. So ngayon, yung nakaalitan ko sa loob is yung, sino yun? Kasama ni, sa Boracay. Yun. So ngayon, nagkaalitan kami. Ngayon, ayun lang yung nakaalitan ko sa loob eh. Tapos ngayon, nung pauwi na ako, ang nangyari, eto nagda-drive. Akala siguro nila na nasa loob na ako ng sasakyan. Eto nangyari, tignan nyo. Ngayon, eto yung sasakyan na gamit namin. Yung GAC. Ito, meron pa tama sa video. May tama pa. Saan? Hindi, pinagbabato kasi to eh. Binarel, tas pinagbabato. Asan? Hindi yan. Ito, ayan o, pinagbabasag, tapos binarel. Ayan o. Basag o. Tinan mo. Ito pa. Paano daw namin malalaman, kuya, kung binarel? Oh. Hindi. Tapos ito, ayoko humawak ng ganyan. Ito yung nakuha namin kasi ito doon. Ito yung nakuha ang basyo. Oh, ayan, nakuha doon. Siyempre, ako. Akala kasi niya. Tapos Harold, hinahanap ako, di ba, sa loob. Sabi ko wala na si Che. Hinahanap ako sa loob. Hindi nila alam, ako lang yung nagdadrive kasi. Oo, kasi kinuha muna nito yung sasakyan. Akala nila nasa loob ako. Nakaabang na pala sila doon sa Nakaabang likod. sila sa labas. Ngayon, ang akala nila, nandun ako sa loob ng sasakyan. Pero hindi nila alam, nandun pa ako sa loob ng bar. Sa backdoor kami dumaan para safe sana, para makaiwas. Oo. Kaya lang, may nakaabang din pala. Oh shit! Grabe, sobra. Gusto kong patay. Aba, kanyang ka baka desperado. Eto, pinagbabato rin kasi to. Ito dito, may bato, may bato, ayan o. Pinagbabato rin o. Pinagbabato. Una, binarel. Sunod, binato. Akala siguro nasa loob ako. Pero wala kasi ako sa loob nun. Wala pa, hindi pa ako lumalabas nun. Kasi nga, ang inuna nila, sila muna para malaman nila kung safe ako. Tignan nyo, grabe ginawa sa sasakyan ko. Meron akong babaeng nakaalitan doon. Ngayon, yung babae na yun, ang pangit! Ang pangit, hindi ko alam. Bakit siya galit na galit sa akin? Kasi nga, meron kaming alitan ng ngayon, yung pinapalabas sa Apollo. Kasi nga ako, gusto ko nang lumabas para ba makaiwas. So ngayon, parang sila na lang yung pinapalabas para hindi ako lumabas. So ngayon, ang nangyari dun sa sa inuman, ang gagawin ko na lang sana, aalis na lang sana kami. Eh kaso, wala. Bi, ikaw magkwento. Pagod ako eh. Saka medyo na-trauma ako kanina, nalalamig ako. Ikaw magkwento kung ano nangyari dun sa loob ng bar. Nasa Apollo kami. Nasa Apollo kami nung una, yung babae na yun, tingin ng tingin kay Che, wala pang ginagawang dirty finger. So ngayon nung napansin niya. Una, inaano niya ako, yung girl. May video ako nung girl eh. Inaano niya ako kasi nagbo-vlog kami. Ginaganon, dinuduro niya ako ng dinuduro. Tapos sunod, sinundan niya ako sa CR. Siguro mga 1 oras, 2 oras nangyari yun, yung mga ganyan. 1 oras niya akong dinuduro, galit na galit siya sa akin. Natawag niya pa ako ng malandi ka. Sabi niya ganun sa akin. Ang kasama niyang lalaki, yung kasama ni Pinocchio sa Boracay. Yun, yung lalaki yun. Yun yung kasama niya. Tapos kayo, pinalabas sila sa bar. Pinalabas sila sa bar. Ngayon, nung pinalabas sila sa bar, ito na nangyari. Yung babae galit na galit sa akin. Pinagmumura ako, anong ginawa? Siguro mula nung dumating kasi ako 3 AM. Mula nung 4 AM hanggang 7 AM galit na galit sa akin, di ba? Tapos after ng 7 AM, yung babae, bigla nang nag-dirty finger. Dirty finger na. Nung una tinatawanan ko lang. Nung nag-dirty finger na siya, ginanon ko na rin siya. Tapos yun, nagkagulo na nga. Nung nagkagulo na, sabi nila sa amin, alis na rin kayo. Hindi ako umalis kasi sabi ko, wala man ang ginagawang masama, ba't ako aalis? Tsaka ang laki-laki ng bill namin doon, maabot din ng 100,000. Syempre, di ba? Tapos after nun, paglabas namin, ang una kong pinalabas, akala siguro nakalabas na kami. Ang una namin pinalabas, si Harold. Si Harold yung kumuha ng sasakyan. Tapos ang akala Harold? Akala nila, kasama ko na si Che. Akala daw nila. Akala nila, kasakay ko na si Che.
O, hinahanap daw ako sa loob ng sasakyan. Tama ba? Tapos ayun na, may pumutok, may nagbato. Kaya diniretso ko na yung sasakyan. Kasi taga-ron din daw. Balita nila, taga-ron din daw yung babae. Kaya ang daming tao doon sa labas. Kaya for safety na lang din, sumibat na rin ako. Oh, tapos yung pagsakay namin sa sasakyan, talagang cover na cover ako ng mga taga-Apollo na lalaki. Kasi wala naman kaming ibang intention kundi magsaya. Pero syempre, meron nga akong nakaalitan. Syempre, yung na nga yan, lagi akong tinitira niya sa social media. Meron pa yan sa akin message. Meron akong proof sa PM na galit siya sa akin. Ngayon, wala akong ibang gagawin kundi after itong video na to, huwag ka mag-alala. Tahimik lang ako. Wala akong gagawin. Promise. Tahimik lang ako, wala akong gagawin. Tapos, ito si Chiska. Si Chiska, lahat alam niya. Siya lahat nakakaalam kung ano ang nangyari doon. Okay? Sesya na medyo nakainom ako kasi nga, syempre, party-party kami. Nagsaya ako di ba? Okay, kwento mo. Nung una, laging inaano nung babae si Hindi ako Cherry. nakibo. Hindi niya lang pinapansin, sinasayawan lang niya. Sumasayaw lang ako Hanggat sa kasi, hindi ko naman kalibel yung babae, ang pangit kasi. Ano ba, parang 40 plus na na 40s. mga 40s na gano'n. Hindi sa panlalait ang layo ng itsura kung papatulan ko talaga. Laki ng galit niya sa akin, hindi ko alam bakit. Sabi niya pa sa akin, sabi niya pa kay umupo ka. Yun Lalo yung siya kasama nagalit. ni sa Boracay. May CCTV naman doon. Nandun yung CCTV na pwede kong ilabas din. Tapos, ayun nga. Shortcutin na natin. Wala namang ibang kahantungan yun eh. Ang tanong doon, bakit namaril? Hindi namin alam kung sino yung biglang namaril. Kasi yun lang naman yung nakaalitan namin sa loob. At hindi namin alam bakit. At saka nagkakapagtaka ha, bakit alam yung sasakyan? Hindi naman namin kilala yung babae. 'Di ba? Wala naman nakakakilala sa sasakyan ko. Sobrang daming sasakyan dun sa Baklaran. Nasa dulo yung sasakyan namin, paano nalaman? 'Di ba? Paano nalaman? May isang tao na nakakaalam, 'di ba? Nagalit sa akin. Hindi ako namimintang pero walang alam yung, alam mo na, yung girl. Pero may isang tao dyan na nagsabi talaga na kung ano yung car ko at para punteriyahin. Kasi siguro ini-expect nila hindi yan sasakay sa harap kasi mabilisan mabibengbang eh. Sa likod yan sasakay. Kaya ang pagtira nila sa likod, nasaan yung baso na bala? Nasaan yung baso na bala? Kaya ang una nilang binaril, winasak kasi namin agad yung yung mga salamin, pinagaganon nila after mangyari yun eh. Hindi na kasi kami nagpapulis, nakakaabala rin kasi yan. After nakuha namin. Kasi may narinig na putok si Harold, di ba Harold? Yes. May narinig na putok si Harold, tapos anong nangyari? Pinagbabato siya. After putok, pinagbabato siya. Yung pagbaril niya is nandun sa may side sa kaliwa. Yun nga, yun dun sa sasakyan ko nandun. Tapos yung pag-abante ni Harold, yun na, kinoberan na ako ng mga lalaki. Marami na nag-cover sa akin. Sumakay ako, alam niyo nakakatroma. Nung sumakay ako, nakadapa ako sa gitna. Takot na takot ako. Tinakloban namin ng una. Sinacrifice nila yung buhay nila. Sabi nila, hindi, bahala na. Bahala na kami kung tamaan kami. Kami magko-cover sa'yo. Dapa ka lang di. Kasi syempre ako yung inaasahan sa lahat. Ikaw yung punteriya kasi. Ako yung punteriya eh. Kumbaga, bakit ganon? Bakit hindi lumaban ng patas? Bakit kailangan pang may baril-baril? Bakit kailangan pang pumatay ng tao? Bakit kailangan pang may ganon? Manira ng gamit. 'Di ba? Lumaban ka ng patas. Kung hindi, lalaki ka eh. 'Di ba? Lalaki ka eh. Bakit ka ganon lumaban? 'Di ba, no? Bakla ka ba? Hindi ka na nga pinapakailaman eh. 'Di ba, no? Alam mo, payo lang maging ano ka ba? Wala, sabagay, may mga taong walang konsensya, no? May mga ganun talaga eh, may mga taong walang konsensya eh. Ewan. Basta ako, siguro sa ngayon, todo ingat na lang muna ako. Siguro din sa bahay na rin na to. Aalis muna ako dito. Kasi mahirap na, baka mamaya sabuyang kami ng dito eh. Siyempre, may nakakaalam ng bahay ko, address ko. Diba? Imagine mo, baril yung likod ng sasakyan ko. Diba? Para saan? Nakakatakot. Paano kung nandun ako sa likod, editikbok yung ulo ko. At buti na lang, ang nakapwesto kasi doon, si Julie. Buti na lang, buti na lang talaga, wala pang tao doon. Kasi, pag abante mo Harold, di ba, hinahanap ako sa'yo?
Pinasok pa yung bintana eh, sinilipan niya eh. Oh. Kasi Buti Marami di ka kasi natatakot. sila, siguro may 4-5 sila. Buti di ka natatakot na ganun. kaya nga. Takot ako pag nandun ka. Punteriya kasi nila ikaw. Ah, kaya hindi ka nga- natatakot pag... Ay, kaya ko naman sarili ko eh. Ang inaano ko pagka, halimbawa, nandun ka, tapos gano'n nangyari. Kuya, thank you ah. Hindi, grabe protective sa akin yung mga yan. Kanina habang nagiinom ako, nakatitig lang yung mga yan. Kasi gusto ko lang din naman mag-enjoy. Late kasi ako nagising kagabi, so pinapunta ako. May shooting kasi dapat kami nila Boss Toyo kagabi sa Apollo. So ngayon, hindi kami natuloy. Siyempre, dahil nga sa kahihiyan, nahiya ako kay Boss Ken, sa manager ng Apollo, nagpunta na ako. So ngayon, tinable ko kasi yung mga kaibigan ko, sila Papi, yan, siguro medyo may taong na-trigger. Kaya nagkaganon. Pero siguro aral na rin na naman to. Aral to. Ayoko mamintang, pero kasi isa lang ang nakaalitan ko doon. At tapos isa lang ang taong nakakaalam kung ano ang sasakyan ko. Sa sobrang daming sasakyan doon, siguro 50 na 100. Kasi yung sasakyan ko nasa pinakadulo kasi dumating kami 3 a.m. na eh. Yung sasakyan ko nasa pinakadulo-dulo na eh. Imagine mo, matutuklasan pa kung sino. At yung girl na yun, hindi naman kilala yung sasakyan ko. Kasi sa dami kong sasakyan, di ba? Imagine mo, paputukan mo, tapos pagbababatuhin ng 4 na lalaki. Una pa lang, nakukutubang ko na yun eh. Sa CR pa lang, anong sabi ko sa'yo? Sabi niya, B, feeling ko may mangyayaring barilan, magbabaril. Sabi ko, tinanong mo pa ako, Sabi ko sa kanya, B, ano sabi ko? sabi mo, Handa ka ba? handa ka ba? Sabi ko, syempre, hahanda ko ng sarili ko, wala naman tayong mag- Nararamdaman ko, nasa CR pa lang ako, sabi ko. Mag-uusap kami. Sabi ko, Siyempre, kasama ka namin. Hindi, sabi ko, B, nararamdaman ko, habang umiihi ako nandiyan sa loob, sabi ko, B, nararamdaman ko, may mangyayaring barilan. Ramdam na ramdam ko yun. Iba yung alitan namin. Ramdam na ramdam ko. At saka kilala ko kasi yung taong yun, may baril yun pero walang papel. Tapos, sabi niya, handa ako. Sabi ko, hindi ako handa kasi may anak ako. Pero sabi namin kanina, bala na. Gumanon tayo, di ba? Speaking, yan na nga. Nangyari na. Di ba? Tapos, pagsakay namin, yun na. Sabi ko, ingat na lang tayo. Kasi mahirap. Mas mahalaga yung buhay. Nag-enjoy ka lang, tapos may ganun na mangyayari. Parang ang hirap ba? Buti na lang talaga nandyan sila kuya kasi balak namin kagabi, dalawa lang kami nito dahil nga nahihiya ako kay Boss Ken. Dapat pupunta lang ako ng saglitan lang ba. Buti na lang nandyan si Harold, tsaka si Kuya. Ayun o, yung dalawang yan. Sobrang overprotective sa akin. Kasi nung dumating na yung kaalitan ko, yung kasama nga niya sa Bora, pinapasok ko na tong mga to kasi nga nakita ko masama na yung tingin sa akin. Kaya ang ginawa ko, ayun na. Tsaka lagi ako nirarat-rat nun sa Facebook, hindi ko na pinapatulan. Naramdam ko na nagalit sa akin. Kaya nga expected ko na may barilan na magaganap. Yun lang. Ikaw, ano mako-comment mo? Wala siyang pera, hindi siya maganda, kaya inggit siya sa atin kasi marami tayong lalaki doon, mga kaibigan natin. Taray mo naman. Magkakandamatay na tayo, lalaki pa rin yan. Okay lang yun. Pero isa lang, pasasalamat pa rin kasi safe lahat. Oo. Tsaka nagpapasalamat kami kay JB kasi hindi niya kami pinabayaan doon. Yung mga naka-table namin doon, talagang inano niya yung kapakanan ng bawat isa sa amin. Ikaw, mami, ano masasabi mo? Ako, lintik ang nervyos ko. Ako yung nagluluto dito sa bahay. Naantay ko kayong umuwi. Kaya pinasundan ko kayo eh. Pinasundan ko kayo kay Tito, kay Daddy. Dahil may nagsabi sa akin kumakain kayo sa Sierra Valley sa pancake. Binabiro yun, no? Oo, ako. Harold, tara dito. Ito muna kayo. Inaantok na ba kayo? Nanto ka na ba? Kuya, tara. Dito kayo. Doon kayo tabi ni Mrs. Rian. Kuya, tara dito. Mag-uusap nga daw, sabi ni Kuya Miguel. Briefing. Anong briefing? Halika dito. Hindi, nakakatakot talaga. Mi, munti ko na nga mapukpuk ng bote. Kaya nakakapagpigil kayo, pigilin nyo yung galit nyo kasi antayin nyo na kayo ang kantiin. Ayan, yung sila yung mauna. Mi, hindi kami nauna. Hindi naman kami nauna, sinugod naman kami, Mi. Hindi naman kami papayag na Mi, ganito yan. Okay, kakwento ko sa'yo ha. May babaeng duro ng duro sa Oo, akin. nakwento na sa akin ni Pinagmumura Cindy, ako. oo. Pero hindi ko pinapatulan. Nung pinakyu ako, doon na ako pumalag. Ganun siya ng ganun. Hindi kayo. Doon na ako pumalag. Oo. Gigil na gigil siya. Tinatakluban. Sabi niya sa akin, pangit daw. Wawag, ganda niya ha. Samantalang mukha ko siyang kuko. Wawag. Pero natandaan ko yung mukha, tsaka may picture naman ako. Anak ako, ang daming tumatawag sa akin.
Nag-ano ko nagbibideo ako ng lulutuin ko Yung butas ng sasakyan, kuya, ikaw magsabi. Yung butas ng sasakyan, sabi, binato lang daw. Hindi. Biglang tinawagan ako ng Ligo. Tama ho ng bala yung yung likod ng sasakyan ni Ma'am Cherry White. Kasi nga si Hardo. Pinaggaganong kasi namin sabi, ano to, ganyan ba yan? Tapos hanggang sa nakita na namin to. Eto, yan. Okay mo, putok ba yan? Hindi. Hanggang sa nakita na namin yun, di ba kuya? Parang hindi ko lang ma-imagine na putok na first time ko sa buhay ko to ha. May isa lang akong kaalitan sa buhay ngayon eh. Biglang ganyan, parang willing kang talagang mawala sa mundo. Bakit? Di mo na ba kaya? Di mo ba kaya, Cherry White? Ako lang to gumigiling lang Kasi mapapatay mo ng ganun-ganon, di ba no? Pangit mo ka, Bandy. Ina mo. Ano comment mo, Harold? Thank you kasi hindi kita kasama na nangyari. Teka, paano kaya kung nandun ako sa loob? Ay, baka siniksik na kita dun sa ilalim. Ganun pa Ba't ano ba sabi? Hinahanap Galit na galit nga kasi. Kasi anong yan, di ba nandun ako sa backdoor. Una lumabas si Migler. Ang sige, busina yung mga jeep. Sabi ko, palabasin mo na sila, Che, kasi sayang yung sabi niya, ayaw mo pa daw umuwi. Hindi. Ayoko pa lumabas. May nararamdaman kasi Ang akong layo kakaiba. kasi ng ikutan kung iikot pa ako. Ending, doon din pala ako iikot dahil nga doon sa nangyari. Kanyang ka baka desperado. Eto, pinagbabato rin kasi ito dito. May bato, may bato, ayan Pinagbabato rin Pinagbabato. Una, binarel. Sunod, binato. Akala siguro nasa loob ako. Pero wala kasi ako sa loob nun.